The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Jesus departed from there and came to his native place, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were astonished. They said, "Where did this man get all this? What kind of wisdom has been given him? What mighty deeds are wrought by his hands? Is he not the carpenter, the son of Mary, and the brother of James and Joseph and Judas and Simon? And are not his sisters here with us?" And they took offense at him. Jesus said to them, "A prophet is not without honor, except in his native place, and among his own kin, and in his own house." So he was not able to perform any mighty deed there, apart from curing a few sick people by laying his hands on them. He was amazed at their lack of faith. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There are people who easily complain about life, especially if life gets too difficult, maybe problematic, or burdensome. And I call these people entitled people. Entitled people think that they should be given a pass, especially when it comes to problems or sufferings. Entitled people always think that they should be given all the finer things in life. Kaya kapag dumating po halimbawa, yung mga kahit maliliit lang na mga discomfort, lagi kagad may reklamo. Hindi na ho natin pag-usapan muna yung mga matitinding mga pagsubok. Kahit nga yung sabihin natin sa loob ng simbahan, medyo may nakitang alikabok. Baka yung iba na entitled talaga, magagalit pa, bakit may alikabok sa mga upuan? O di kaya may makita silang dumi na andyan dyan sa tabi-tabi, may reklamo kagad yan. Meron kagad silang napupuna. O di kaya may mga tao na nakita nila parang hindi ayon sa gusto nila yung ginagawa ng kanilang kapwa, babanat kagad dyan ng batikos, may sasabihin. So sila yung mga nagko-complain lagi. Pag-usapan ho natin yung mga nagko-complain naman dahil sa challenges sa buhay. Yung pagkakasakit, feeling nila, they don't deserve to get sick. Yung mawalan ka, halimbawa, ng pera o di kaya kung ano paman, nakakailanganin mo sa araw-araw, magko-complain, feeling nila, they deserve to have more. Ganun po yung tao. Pero alam nyo po ba, na kung meron man ho ditong tao na sobra-sobra yung pinagdaan ng pagsubok, pwede kong sabihin si Saint Agatha. Saint Agatha came from a rich family. At a young age, she dedicated herself to Christ. Ang dedication niya to Christ, sinabi niya lang na, para sa iyo ako, Panginoon. Ano man ang mangyari sa akin, para sa iyo ako, loyal ako sa iyo. Hindi ako magko-complain. Nag-umpisa ang kalbaryo ni Saint Agatha nung si Emperor Decius in the 3rd century gumawa ng policy na outlawed yung pong mga Christians. Nagkataon na itong si Agatha ay isang Kristiyano na pag-alaman ngayon ng isa sa mga tagasunod ni Decius, the emperor. Sabi niya, take advantage ko na to, yung ginawang policy ng emperor. And so, itong alalay o tao ni Decius ay kinonfiscate yung ari-arian ng pamilya ni Agatha. At hindi lang yun, dahil may itsura si Agatha, ito ay kanyang pinagnasaan. Pero hindi pa nagtapos doon sa pagnanasa. Ang ginawa ng lalaking ito, inaresto si Agatha, at ito ay ipinagkatiwala naman sa isang babae. Ngunit ang babaeng ito is a woman of ill repute. Bakit? Yung kanyang mga anak na babae ay pinoprostitute niya. Kaya si Agatha ay isa sa mga naging prostitutes ng babaeng ito.
But while she was in the prostitution then, Agatha really dedicated her life to Jesus. Sabi niya, walang makakagalaw sa akin dito. Hindi niyo ko pwedeng galawin dito kasi para sa Diyos ang buhay ko. Para kay Jesus ang katawan ko. Pero yung lalaki na kumuha sa kanya para ilagay sa prostitution din, ay hindi rin naman nagpatalo. Ganun ba ang gusto mo? So Agatha was tortured. She was placed in a rock. At doon ay yung kanyang katawan ay mukha po yatang ikinabit sa mga kung ano-anong edges at ito ay binabanat nila. You imagine, yung kanyang dalawang kamay, yung kanyang paa, ito ay binabanat opposite direction. Pero itong si Agatha, di alintana yung ginagawang pag-torture. Hindi pa rin nasatisfy yung lalaki. Sabi niya, talagang matigas ka ha? Yung breast ni Agatha, tinapyas. Pero sabi ni Agatha, di ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Ikaw din naman ay, kumbaga, lumaki dahil sa breast ng nanay mo. Tapos ganyan ang gagawin mo. Pero hindi natinag yung lalaki. Ang ginawa pa, siya ay inilagay sa kung ano-ano pang mga torture, katulad ng pinapaso yung katawan, at siya ay nahampas, kung ano-ano. But Agatha stood her ground. Sabi niya, I am with the Lord. I am for the Lord. But you know, yung kanyang dedication sa Diyos, nagbunga. Dahil lahat ng mga sugat sa kanyang katawan, lahat ng mga torture na, epekto ng torture sa kanyang katawan, you know, nagpakita sa kanyang vision, si Saint Peter, and she was healed. She was healed. At dito lalong nagalit yung lalaki na nagdala sa kanya sa prostitution din. Ganun ba? Meron palang milagro? O sige, dadagdagan pa natin ang torture sa'yo. Kung ano-ano pang ginawa kay Agatha, again, she stood her ground. Pero sinabi ni Agatha, Lord, kailangan ko nang bumalik sa'yo. Gusto kong patunayan na ang buhay ko talaga ay para sa'yo. Nung sinabi ito ni Agatha, she died. So Agatha suffered torment, physical torment. But more than the physical torment, there was also an injury inflicted on her dignity because she was brought to the prostitution then. Sabi ko sa inyo, nanindigan siya. Ako ay para sa Diyos. Ang katawan ko para kay Jesus. She died a martyr. No complaints. My dear friends, brothers and sisters, when we reflect on the life of Agatha, pwede nating sabihin, baka nga, yung mga pinagdadaanan natin, peanuts compared to what she went through. Pero bakit peanuts compared to what she went through? Because she believed that the Lord is taking care of her. Baka yun po yung kulang sa karamihan sa atin na madalas na nagko-complain. Kasi baka hindi nila dama ang Diyos ay kapiling nila. So this story of Agatha is a gentle reminder when we suffer, whether it be a sickness, lack of resources, kung ano-ano pa man, God suffers with us. And that should assure us that lilipas din kung ano man ang pinagdadaanan natin. We may not be like Agatha, who's now crowned with martyrdom in heaven. Not all of us will die a martyr, but at least, katulad ni Agatha, na nagpakita at nagpahayag ng kanyang pananampalataya, sana, sa kabila ng ating mga paghihirap, sa kabila ng mga pagsubok, mas tumatag pa ang ating pananampalataya. May Saint Agatha pray for us. Amen.